eto na, ha? Tumama po ang madlang people. Hindi na sila nakatiis. Itinumbok na. Tatanggalan ng prangkisa ang SMNI. Wow! Ganyan po sila katindi. Hindi ka susunod, hindi ka yes sir, yes ma'am, hindi ka dila puwet, lagot ka, tanggal ka, chapuera ka. SMNI. Obvious naman kasi ito. Kahit mga ordinaryong Pilipino, obvious tong galawan na to. Sabi nga nila sa atin, sabi nung source ko, sino source mo, Coach Oli? Sorry po, papakontempt na lang tayo. Hindi pwedeng sabihin. Tanga lang daw ang hindi maramdaman na ang talagang target dito, SMNI. Bakit po ulit? Dahil ang totoong target dito, si Sara. Yan ang una at huli. Parang Hindi, yan ang talaga. Yan ang kauna-unahang target at hanggang sa 2028, yan ang kahuli-hulihang target. Yan po lahat. Sino ba ang talagang lihitimo na makasara? Saan ba nagsasalita si PRRD na tatay ni Sara? Di SMNI. Kaya target ang SMNI. Ganon. Kaya mag-iingat kayong mga vloggers, kayong mga hindi member ng KBP, katulad ko. Huwag kayong magtatanong kasi pag nagtanong kayo at hindi nyo masagot ang source at ayaw nyo sagutin ang source dahil sasabihin ninyo ang batas ay meron tayong karapatang hindi sabihin ng source, iko-contempt ka, baka ipasara ka pa. Yan na po Kasi para sa kanila, ang pwedeng gumamit ng sotolo na yan na hindi mo kailangan i-reveal ang source ay yung member ng KBP. Wow! Heavy! Grabe, no? Saan kaya nila napulot yung batas na yan? But anyway, lumabas ang tunay na kulay. Lumabas ang tunay na motibo. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, huwag kayong maniniwala sa mga dakdak ng politiko. Ang paniwalaan nyo yung gawa. Kasi ang dakdak, pwedeng baguhin. Ang gawa, lalabas at lalabas ang tunay na kulay. Kahit itago nila, yung totoong motibo lalabas. Eto na ang motibo. May mga paglabag sa Republic Act 1422 o ang prangkisa ng Suara Sug Media Corporation na nasilip ang ilang mambabatas. Ang kumpanyang yan ang may hawak sa Sunshine Media Network International o SMNI. Revocation o pagbawi ng prangkisa ang parusa sa mga nakitang paglabag. Nasilip ka na. Pag prangkisa kasi, ito po ay binibigay lang ng kusa. So masisilip ngayon yan. Pag sinilip yan, tapos ka talaga dyan. Ang tanong po kasi dito, nagsimula ito, parang ang intro nila dito, yung fake news, di umano ni Eric, ka-Eric. Ba tayo napunta rito sa SMNI? Kaya ayon kay House Legislative Franchises Committee Vice Chairperson Johnny Pimentel, mukhang dito patungo ang kanilang committee report. Unang nilabag ay ang Section 4, nakasaad dito na hindi dapat hayaan ng franchise holder na magamit ang kanilang mga pasilidad sa pag-eere ng mga indecent language o pagkakalat ng deliberately false information. Deliberately false information. Deliberately false information. Kasi ang nila dito, fake news. Pero pinakita naman ng ilang beses ng SMNI na nagtatanong lang si Ka-Eric. But anyway, hindi po tayo husgado para husgahan sila kung sino ang tama or mali. Kaya nga nakakaasar to dahil instead na nagdemanda sana sila ng libel, dinadamay po ang SMNI. Ito po yan. Masyado naman atang matindi. Kung nagkamali yung tao lang, di ba? Kaya nga, hindi natin masisisi ang taong bayan. Bakit ang sinasabi nila dito, talagang ang puntirya ay SMNI. Si Ka-Eric lang dapat tinanggal yung show. Di ba ganun lang? O halimbawa, si Vice Ganda may nagawa. Di ba? Dinidemanda siya ngayon. Yung buong channel ba tatanggalin mo? Ilan na bong nangyaring ganyan? Merong nagagawa yung kanilang host, merong nagagawa yung ibang artista nila, pero dapat ang tinatanggal yung segment lang. Titanggalin nyo yung segment ni Ka-Eric. Kung gusto nyo, patanggal nyo pa si Badoy. Kung talagang kaya nyong patunayan na sila ay mali, patanggal ninyo yung segment, hindi yung buong channel. Masyadong halata naman yan. Talagang pagdududahan kayo ng taong bayan. Kaya nga ako, suggestion ko rito, pag talagang tinanggal ang SMNI, PRRD, yung gikan sa masa mo, dalhin mo na lang kay Banatbay. Siya na lang, doon ka na pa-interview, nang si Banatbay naman ang tanggalin. Oo, doon ka nagpa-interview. Hindi, kasi ganyan ang gagawin yan Ano na masusunod sisilipan?
kung saan magsasalita si PRRD, yun ang sisilipan. Pustahan. Halimbawa, tinanggal ang SMNI. Sa iba nagsalita, hindi naman kasi, mauubos ba ang vlogger sa Pilipinas? Hindi naman mauubos yan eh. Kung si PRRD ay magsasalita at magsasalita yan. Pustahan tayo kung saan magsalita si PRRD, tanggal, aalisin. Obvious na obvious tong galawang ito. Ay, naku, martial law. o willful misrepresentation. Sa mga nakaraang pagdinig, naungkat nga ang Sabi ni Bong Sarmiento, bakit si FPRRD hindi na napatawag kung talagang matapang sila? Tama ka dyan, Bong Sarmiento. Ang sabi nga natin, dapat isigaw nyo eh. Si Sas ipatawag. Hindi ko po pinapahamak si Sas ha, kasi narinig ko mismo sa kanya eh. Willing siyang ipatawag. At actually, hindi ko siya pinapahamak. Pero ako'y naniniwala sa kakayanan ni Sas, kaya niyang ipaliwanag to ng maayos. Kasi meron siyang pinaliwanag na bakit humihingi kayo ng napakalaking budget sa 2024. Di umano, ito lang ang nagastos nyo. But anyway, wala sa akin ang pagpapaliwanag na kay Sas. Patawag nyo si PRRD. Tama. Kung matapang kayo, si PRRD mismo patawag ninyo. Kung matapang kayo, si Sas din ipatawag ninyo. komentaryo ng SMNI host na si Eric Celis tungkol sa umano'y 1.8 billion pesos na travel fund. Yun ang issue, yung 1.8 billion. Ba't napunta kayo? Saan kayo napunta ngayon? Nasa SMNI. Pati yung kaso ni Kibuloy kinakalkal. Alam mo, kung may kaso talaga si Kibuloy, sige, demanda nyo si Kibuloy. Iba ang SMNI. Lahat kinakalkal. Itong masakit dito. Paliwanag ko lang sa inyo mabuti. Alam mo, dapat tayo mga Pilipino, pinaliwanag ko po ito kahapon, dapat tayo ay nagsasama-sama. Ito ay hindi issue kung may kasalanan si Kibuloy, si Ka Eric, o ang SMNI. Pero hindi dapat ginaganito. Hindi dapat pinipuwersa ilabas ang source. Yun ang issue dito. Kaya dapat tayo nagsasama-sama kahit ano pa kulay mo. Ang nakakainis dito, yung mga dilawan. Natutuwa sila sa nangyayari kay Eric. Hindi ganun. Sabi ko nga, hindi ko kinakampihan si Ka Eric. Kung sa tingin ninyo, mali siya, pakulong ninyo. Padaanin nyo lang sa due process. Dalhin nyo sa korte, wag dyan sa kongreso. Kailangan natin ng due process. Go, pakulong nyo, sige. Pero itong dilawan, mali ang sausaw nyo mga brad. Kasi iikot ang mundo eh. O paano? Pag iba naman ang nakaupo, kayo naman ang nasilip. Di sasabihin, ayan, nangyari sa SMNI, pwede rin gawin sa inyo. Kaya nga ako nandidiri sa mga media, vlogger, na natutuwa sa nangyayari sa SMNI. Dapat pinagtatanggol nyo yung karapatan. Not necessarily SMNI, pero yung karapatan natin na mamamahayag. Nakakadiri kayo. Ito, narinig ko sa isang interview, ito si Llamas. Ang tawag niya sa nangyayari sa tatawa-tawa pa, napaka-sarcastic. Tatawa-tawa pa siya na poetic justice or karma ang nangyari sa SMNI. Hindi ganoon, Brad. Hindi ganoon. Kung mali ang SMNI, idemanda nyo sa tamang korte, pero wag nyo alisan ng prangkisa. Huwag niyong alisin yung karapatan ng mga mamamahayag dahil hindi sakop ng batas na hindi pwedeng i-reveal ang source. Nakakadiri kayo. Ni House Speaker Martin Romualdez, nakuha niya raw yan sa isang source sa Senado na ayaw niyang pangalanan. Dahilan kaya siya kinontempt kahapon. Pati kapwa niya SMNI host na si Lorraine Badoy, kinontempt din dahil naman sa pagsisinungaling tungkol sa advertisers ng SMNI. Ikalawang nasilip na paglabag ng Suarasug Media Corporation ay ang nasa Section 10 o ang pagpapalit ng may-ari ng hindi ipinaalam sa Kongreso. Ito, nagpalit ng may-ari. Kaya nga sabi ko, pag sinilip ka talaga, talagang sige, silipin nyo yung tao na. Kasi ito let's be honest, sino ba sa atin lahat ang walang mali? Lahat naman nagkakamali eh. Lahat may mali. Pero ito obvious, talagang ziniruin, pinukusan ang SMNI. Tapos magpapakulong, magpapakontempt dahil ayaw sabihin ng source. Ano yun? Hello? Ano yun? Nakalagay po dito, failure to report to Congress such change of ownership shall render the franchise ipso facto revoked. Meaning, automatic ho na i-revoke na yun. Hindi lang po nasilip ng Kongreso, but this falls within sa violation na po nila. Isa pang nilabag umano ang Section 11 ng prangkisa na minamandato na dapat i-offer ng kumpanya ang at least 30% ng kanilang outstanding stock. Dito lang 2019 nang i-renew ang prangkisa ng nabanggit na korporasyon. At kung tutuusin, ang tatlong paglabag nila sa prangkisa ay sapat na para automatic na bawiin ang kanilang prangkisa. Pero hindi raw ito gagawin ng Kamara. Binibigyan na nga natin sila ng tsansa, no?
dito nakasaad dun sa prangkisa ipso facto revoke, but para to to be fair. Wow! Nag nagulat. To be fair, yung nangyayari sa SMNI at saka yung fair sa isang sentence parang medyo ako'y nagtatanong lang po. Oh, baka sabihin kasi yan ang naging issue. Sino ba ang tinatanong nyo? Kasi may pagtatanong daw. Sino bang tinatanong ninyo? Siyempre, di ba pag may tinatanong kayo, may dapat sasagot. Sino bang tinatanong ni Ka Eric? Hindi po ikaw tinatanong ko, ha? Yung mga nanunood sa akin. Sinong naniniwala yun na nangyari dito sa SMNI ay fair? Fair daw. Binibigyan pa ng tsansa. Anong tsansa ibibigay ninyo? Sabihin lang yung source? O kaya sa executive session, sabihin? Ganun ba? Anong tsansa yun? Bigyan nyo sila ng tsansa makapagpaliwanag. Yun ang totoong tsansa. Yun ang totoong fair. O kayo, tanong ko, sila po siguro naman pwedeng magtanong. Naniniwala ba kayo sa sinasabi nitong fair? Pambihira. Tinatanong ko po sila, huwag kayong magagalit sa lahat na nagtatanong, ha? Kasi nga, hindi kayo dapat balat sibuyas. Ang dami na pong nagsasabi niyan eh. Ayaw nyo palang napupuna. Hindi dapat nagnegosyo na lang din kayo. Sa SMNI will go to the proper process. Propers. Anong proper? Kayo, tanungin ko yung mga nanonood, ha? Para pag pinatawag kasi sasabihin nila, sino ba tinatanong nyo? Okay, nanonood. Tama ba yung prosesyong ginawa sa hearing? If we think about it, bakit ba may hearing? In aid of legislation. Anong batas magagawa kung ipipilit na i-reveal yung source? Maritesan lang ang datingan. Kapon inaprubahan na rin ng komite ang resolusyon na inuudyok ang National Telecommunications Commission o NTC na suspendihin ang operations ng SMNI. Ipagpapatuloy naman ang pagdinig sa susunod na Lunes, December 11. Yan. Coach Oli, kung mga tanong nyo, Coach Oli, ano bang magagawa natin? Sa totoo lang, sa ngayon, kung meron man tayo magagawa, medyo mahirap. Hawak nila Kongreso. Anong magagawa natin dyan? Pero kung ako tatanungin, ano ba talagang epektibong pwedeng gawin? Eto yun. Bawi kayo sa 2025. Bumawi kayo sa eleksyon. Tandaan nyo yung mga pagmumuka nung sa tingin ninyo ay merong nagawang kalapastangan sa Pilipinas. Kayo humusga kung sino-sino ang naglapastangan sa batas ng Pilipinas. Doon kayo bumawi. At parang awan nyo na. Huwag na po kayong makikinig sa mga vloggers na binubudol kayo. Na dinadala kayo at sinasabi ito iboboto. Tapos biglang babawi. Laban bawi. In the first place, hindi na dapat kayo sinasabihan na ito iboto kung alam mali. Naiintindihan. Ang bawi nating mga Pilipino, ang kapangyarihan natin, nasa eleksyon. After election, wala na tayo halos kapangyarihan. Yes, pwede tayo impeachment, people power, strike. Pero yung chances nito, napakaliit. Ang talagang malaking chance natin sa botohan. Kaya please lang, wag pong karirin ng katangahan sa pagboto. Mag-research pong mabuti. Sabi ni Nisa Castillote, kaso coach, napakatagal pa ng 2025. Exactly. Ang tatagal ng mga gap ng eleksyon. Kaya po mag-iingat na tayo sa susunod. Na huwag tayong basta padalos-dalos sa desisyon. Tatandaan po natin. Ito paalala lang po sa lahat. Kung kayo ay may pinagdadaanan na problema at mali ngayon, it is because of your wrong decision before. Same thing. Kung meron tayong pinagdadaanan ngayon sa gobyerno, it is because most of us, mali ang desisyon sa botohan. At napakatagal ng gap ng bawat eleksyon. Gamitin natin yung kapangyarihan natin. Saan? Sa eleksyon tayo may kapangyarihan. Kaya ako naiinis doon sa mga nambudol na mga vloggers. Sila ang may kasalanan dito eh. Influencer yan, tatandaan nyo. May influence yan. Kaya nga tinawag na influencer eh. May influence yan. Saan ginamit yung influence? Ang budol. So mag-iingat na tayo please lang sa 2025. Kasi madaling sabihin, magwelga tayo, mag-strike tayo. Pero mas matagal yun na proseso. Ang daming paghihirap dadaanan natin. For the meantime, habang nagwewelga, habang nag-i-strike, kung ano man yung gusto ninyo mangyari, nagugutom mga Pilipino ang dami. Dahil saan? Dahil padalos-dalos tayo at nagpabola tayo sa mga vloggers na dinala tayo kung sino ang dapat iboto. Kaya eto na pagkakataon natin sa 2025 ha. I-research nyo, huwag kayong basta maniwala sa vloggers nyo.
I-research nyo. Kayo mismo. Huwag kayong papabudol ulit naman.